Ngayon naman yung Falcons, nakikita na natin na medyo nagwa-warm up na. Pero malalaman natin yan na ngayong araw kung ano nga ba talaga ang magiging performance ng ating dalawang koponan. Excited ako dito kasi nakakita ako ng mga Lucas pero ang nagiging katapat kasi niyan normally sa mga jungle kapag wala na mga assassin, wala na yung mga Suyu, Pag wala na talaga. wala na yung mga Joy, yung Alpha mostly ang nakakatapat nito mga to sa mga nakikita natin. Oo. Pero curious ako kung paano magiging tapatan nito. Tama si Midnight eh. Ang bilis ng damage ng isang Suyu sa early game and ang problema kapag walang ultimate ang isang Lucas, hindi siya pwedeng pumalag-palag basta-basta no? Pero ang kinaganda naman sa jungle, lagi ka naman nakikipag-away, lagi nakipagsuntukan, laging mabilis mag-rack up yung stacks ng iyong energy or bar, kung naman tawag doon, tawag doon. Pero I would say it's a much better alpha. Kasi even if pagtapatin mo yung dalawang yan, lamang ang Lucas. Kasi kapag umabot na kayo sa point na scaling, yung scaling na usapan, lamang din talaga ang Lucas. Di kaya ng Alpha na sumabay sa teamfight. Hindi yung 1v1 pero yung teamfight aspect, ilang beses ko na rin kasi nalalaro yun. Ang sarap talunan ng Alpha. Sa totoo lang. Kasi pagka-spear niya, per-press kill mo Diretso na lang. Tapos babatawin mo ng ulti yung kakampi mo. Maya may first kill ka na naman. So yung Alpha usually talaga nga kailangan niya tumakbo. Hindi niya kayang i-sustain yung 1v1 na damage yun. Tapos may mga ibang tao pa kayong kailangan intindihin. And si Lucas, napakakunat eh. Diretso lang. Yeah. Diretso lang siya kahit sumama yung mga kampi nyo. Ang masama pa nun, dadamay mong pa yung kakampi mo. And kapag nag-first kill yung Lucas, 4 kayo iwawasiwas nun. Oo nga. Yun yung maganda yung displacement na naihatid ng isang Lucas. And based doon sa lineup na meron ngayon, ang Team Falcons, parang nagre-rely sila din doon sa mga position na meron sila. At yun yung maaaring magulo maya-maya pag nakita natin itong Lucas na available na at ready ng lumaban. Ito na, exciting kung paano nga ba talaga ang magiging sagutan nitong ating dalawang teams at punong-puno ang ating arena pero makikita na rin natin na magsisimula na nga Yun! ang ating laban. Sabi na, huwag na natin hatiin yung screen. Irekta na natin ang Land of Dawn. This is game number 2 again, Onyx Philippines. Laban sa Team Falcons. Sa mga Clippers natin dyan, sabi ang Lucas, quote-unquote, a much better alpha. Yun! Pipigilan ba yan ng Team Falcons? Pero dependent pa rin yan kasi iba't ibang build pattern yung nangyayari. Kapag nakita tayo ng Lucas sa jungle, nakita natin nung kailan mamaya ng curve. Naku, napuruhan kagad siya dito Ang hirap nito kasi yung kalaban mo, heal damo Tatambay lang sa damo. Oo. Parang lugi ata si Kirk dito. Tsaka lugi siya doon kasi parehas na tatlo agad yun pwedeng pindutin, both Cho and even yung Hilda. Kaya naparin. Tatlo ba naman yung skill na hinampas sa'yo? Binigay isa lang yoyo ko, boss. Oo. Mamaya pa yung dalawa. Mamaya pa yung dalawa. Nag-aaral pa rin ako ng tricks. Confirmed. Ito yung Lucas jungle na damage type. Hindi ito yung tank Lucas. Still, higher damage output, higher burst damage compared to an alpha. Medyo ang malungkot dito is medyo Malambotski, ang isang Lucas jungle. Huli natin nakita ito mula kay Hades sa international tournament. Yes, oo. Na War Axe yung uunahin ni King Kong. So, ideally, for Falcons, meron silang opening, meron silang window to work with against the Lucas. Pero ang nakakatakot siya dito, since nag-adjust dito si King Kong na may damage siya, kaya niya makipagsabayan sa Falcons. So, baka ang mangyayari dito sa story ng ating game is maisara ng Onyx Philippines yung window ng Falcons, tapos dire-diretso sila sa late game na mas malakas yung lineup nila. Tsaka kung mapapansin mo, parang very much different yung rotation ng dalawang jungles natin ngayon. Kanina kasi medyo mirror pa cross map. Pero ngayon talagang more on salubungan yung mga mangyayari. Probably ang mag-aagawan sa may turtle. Game number 1, pinapabayaan lang ng Onyx Philippines. Ngayon nakapwesto sila at naka-ready. Pero poke para kay Ogwen Shun po ay ginamit na. Kanino nga ba talaga first turtle pa lang to ganyan na agad yung sayawan nung dalawang koponan. Bibitawan? Okay, hinatak dito ni Brusco at naka-ready na nga. Okay, Feather Darts, nagamit rin kagad dito yung view habang si Kyle Easy ang punti natin sa may madalikuran. Pero si Iko magwawagi sa unang pagong ng laban na ito. Habang matutumba din siya mula dito kay Ogwen. Habang si Kiro, grabe naman, sumama kagad. Oh my gosh. Mabilis daw kasi tumakbo yung Irithel. Unang pagong. Sumama. Oo, ayun Ginamit niya yung river. Tsaka ginamit niya rin yung sprint niya. Oo, para lang maabot niya yung Tapos nandito na siya sa bot. Nakuha niya pa lahat ng minion niya. Ano ba yun? Oo, but I gotta say, parang napakaganda naging sidestep doon ni King Kong. Lumabas muna siya doon sa real world manipulation. Umikot siya paharap para makasecure ng objective para hindi siya madamay doon sa slow. Dahil dyan, 1K gold lead.
Hala, nasa may mid ka na ngayon. 3 minutes pa lang, double lane. Parang kada sentence napupunta siya ng ibang lane. Kasi sabi niya, gold standard ako eh. Wala na akong katapat sa gold lane. Oo nga. Prince, kinuha mo yung savage ko nung naglaro tayo sa international stage eh. Kukunin ko rin lane mo. Hindi na sapat yung gold lane eh. Oy, wait lang. Sapat ata yung damage dito ng Team Falcons para mapatumba itong si Brusco. Pero again, gusto ko lang sabihin, pawang professional lang po yan sa lahat ng mga gold laners. Oo. Pawang professional lang yan. Baka magkaaway-away kayo pag sa Oo. RG na eh. Hindi kasi kailangan ko mag-double lane eh. Baka itry nyo kaagad. Una sa lahat, hindi nyo kakampi si Super Prince. Tama. Hindi nyo kakampi si Brusco. Tama. Hindi Oo. nyo kakampi si King Kong. Guys, At hindi nyo kakampi si Kirk. Guys, pag nag-double lane kayo, wag naman yung double lane na wala makiklear ng minion wave sa may bottom lane, tapos maghahati pa kayo na mid. Oo. Di pares kayo naiwan pagdating doon sa goal. So, totoo, i-practice muna yan. Para makikita natin ngayon, parang lamang in terms of farm. Very minimal lang naman. Yeah. Si Kelra against Super Marco. So, ano pa rin, constant pa rin at continuous yung nagiging farming or laning ni Super Marco para dito sa ating game. Pero ang malungkot dun for Team Falcons, kahit pa sabihin natin sobrang minimal lang, again, si Onyx Philippines kasi yung lamang sa late game. In terms of scaling, malaking problema itong Irrital na to. Kasi kapag dirignan mo yung mga damage at yung mga stun, at yung mga bagay-bagay na lumalabas sa Team Falcons, medyo skill shot. Yung Granger, yung Parsa, even yung Suyu minsan. Kasi kapag na-experience ko na yun, yung inikutan ako ng Irrital, hindi ko mapatama yung washing ko. Oo. Oo, sa sobrang bilis na. Ganun pala yun, no? So, talagang magiging crucial din dito for Falcons yung kanilang timing. Kaya kung makapansin nyo, hanggat wala pang nagbibitaw ng skill sa Onyx Philippines, ganun din kami. Pataasan ng pride to para sa ating dalawang kupunan. Ito na naman yung turtle. Para nagkakaamoy na naman. Ako nasipa kagad dito si Brusco at di Kelra! makakapindot. Kelra sumama na naman dun sa balikluran at namatay na kagad si Kikong. Pew ay na maalam din mula sa kamay dito ni Gold Standard. Lilikod pa ata habang si Platis humahabol din. Super Prince kailangan natin umatras dito. Flicker ay na-commit na nga rin dito ni Super Prince. Pero ang nagtagumpay doon, walang iba kundi ang Falcons. Oo, nakuha nila yung turtle. Nakuha din nila dito yung shutdown. Lalo-lalo na si Super Marco, yung nakakuha nun. Yeah, malaking bagay na sila yung nauna na mag-engage kasi napaka-importante talaga na mai-layer kagad nila yung mga damage output. Although maganda yung sagot ng Onyx Philippines, no? Na shutdown kagad nila yung attempt ng Team Falcon, especially with Kelra just going in, taking down few. Ang problema lang is talagang lamang pa yung Team Falcons ngayon in terms of damage output. Grabe yung yung sagutan dito ng dalawang post 5 din natin. For Ogwen and even Brusco, mararamdaman mo na meron naman silang pwedeng, yung iba kasi parang nangigigil, okay, skill na agad pag nasa harap. Sa kanila parang, oy, wait lang. Ako nag-commit Ay! kagad dito. Aray! Falcons! Napaanapan ni Kyle TZ. Ngayon, ito na ang ikatlong kill na makukuha ni Kyle. Pero may konting salubungan pa dito sa may bandang ibaba. Oh, tsaka parang nabasa na rin dito ng side ng Team Falcons naman na okay, nakagawa tayo ng play, parang pwedeng gumawa din yung Onyx Philippines. Ay, mid. Okay. Op. King Kong. Wings by wings mula kay Pew. Veteran moves. Iba eh. Veteran moves. Bineveterano, pero nasipa din Ay! si Kelra at napatumba mula sa kamay ni Bulletproof. So that is the second death against Kelra dito. So parang yung double laning kanina, medyo kinokontra na ngayon Oo. ng Team Falcons. Kumbaga, aggregated na yung gold na nahawakan dito ni Kelra. Sabi ni Ogwen, boss, sumasobra ka na, napakayaman mo na, binigyan ka na ng motor, gusto mo pa na marami. Oo nga. Tsaka na kasi, nakadikit na kay Master Ogwen din yung bago yung kanyang Digi. Meron din yung show. Sa may bottom lane, para napapaligiran yata or papaligiran ba? Oy. Mga players sa Team Falcons. So nagkasagutan! Super Prince! Pero Super Makmak ay nakakuha ng kill. 4v5 ang magiging laban dito sa pagong na ito. Ogwen, napasipa din! Si Bruce mag-iipon din dito. Hindi na naman makakapindot. Even yung imposer na hindi nagamit. Ogwen na napalian din. Kailangan na tumakbo. Kailangan niya lumayo dito para triple kill. Mula kay Bulletproof. Nakaapat pa kay TZ. Humabol pa dito kay Super Friends. Dahil na-commit na yung flicker at pamabasag yung torrent dito sa may bandang gitna. Just overwhelming damage output mula dito sa Team Falcons. Lalo pat kapag alam nila kung saan nakapwesto yung Irrital, napakadali lang. Aray! Yung Feathered Airstrike. Sakit. Aray. Napakakatinong damage mula doon sa Feathered Airstrike at sa lahat kabuuan nung ikinumit doon ng Team Falcons. Nahihirapan na rin sumilip. Even si King Kong, ha? Oo, 5-0-3 by the way si Super Marco. Ilan na kaya yung kanyang stacks ngayon? Considering na naka-triple kill pa siya kanina doon sa may team fight sa may middle lane. Knowing na lamang ang Team Falcons, paano sasagot ngayon yung Onyx Philippines? Hirap kasi every time na makikita ni Pew yung mga heroes, babag sa kanya ng Feathered Airstrike. Tapos pag tumingin sa scoreboard dito, yung Onyx Philippines, makikita nila may numero 20
sa Skypiercer ni Super Marco. So hindi ganun kadali lumapit. Kapag half HP ka, yan ang rule kapag kalaban mo ang Granger. Nakakatakot lumapit. Oo, tsaka unli kasi yung baril eh. Unli yung mga, ano niyan eh, yung mga skill shot. Aray! Aray! O yan o, out na yan, uwi na yan, uwi na yan. Oh, tapang, Oh, tapang. tapang. Sabi niya mabilis ako, ano, sige. Sige, pre. Yun Dapat- yung mga, grabe. May hasglo daw kasi. Oh, may hasko. May hasko. Oo. Si Ayan, Kelra guys. pwede, sige. Grabe naman, manood ka lang ng gantong world caliber ng mga teams. Ang dami mong matututunan. Talaga makikita mo na pagdating sa mga ganito, walang atrasan dapat. At as much as possible, kompleto. And Super Marco, Wow! nasa top siya ngayon in terms of damage dealt in this 8-minute game time. Oh, Woo! Feathered Earth. Aray ko po, dalawang bagsak pa lang Double yun. whammy! Oh my gosh, ladies and gentlemen, ang hapdi na kagad dito ng Idol Nakalahati yung Muffins. buhay! No, bumetera ng moves na eh. Sabi ni Pew, mak, dito ka, mak. Yan, pag binagsakan ko, baril mo ah. Pero ito nakakatakot ngayon eh. Yung movement naman ng Onyx Philippines, nakatago lang sila ngayon sa mga bush. Parang si Brusco nag-aabang lang siya ng biglaang implosion. Pero take note na meron namang Purify. Pero pagka Aray, na-force aray. kasi Ang yun, sakit. pwedeng diretsohin ng Onyx. Opo! Grabe, pokes pa lang, lamang na lamang na kagad ang Team Falcons dito. At dahil kalahati nga, tatlong miyembro ng Onyx Philippines ay kailangan nilang lumayo dito. Feeling ko ang desisyon nila ay ibigay na muna yung unang lord ng laban na ito. At yun ang at magtatagumpay ang Team Falcons. Ogwen! Practice lang. Naramdaman ni Brusco, sabi niya, hindi, kailangan ko mag-second skill. Kundi baka maabutan kasi alam nila na mayroong flicker si Ogwen and consistent ang ating idol ng mga kids sa paggamit ng kanyang Feathered Airstrike Oo. every time that it is available. Shoutout sa mga farsa dyan, ganyan po gamitin yung Feathered Airstrike. Ayan. Sorry po. Pwede mo pang zone, hindi mo pinang-KKS yan. Sorry. Wag, Okay, hindi, yes, hindi, ko- Wag niyong gagawin yung ginagawa ko na binubuhan ko ng Skypiercer ng farsa. Sorry, P. Sorry, P. Sorry, P. Ayan, tinan natin guys, anything na kakaiba para dito sa itemization aside from the 7K gold lead for overall Team Falcons? I mean, not the itemization, but overall, yung disparity or yung difference ng gold ni King Kong at pati na rin ni Kyle DC. Ito na ata ang pinakamalaking gap na na-experience ni King Kong. 3,000 gold behind siya kay Kyle DC. Oo nga, napakalaki na talaga. Tramdam nila yung 8.6K na gold lead mula sa Team Falcons. Mula dun sa mga buga ni Pew. At ngayon ay malaya at matagumpay pala nilang madidepensahan yung Torre dun sa may bandang gitna. At ang Team Falcons dito nag-aabang din. Actually, si Pew nag-aabang din ng cooldown to ng Feathered Earth. Nga, bibitaw uli yan eh. Oo. Grabe grabe disiplina ng dalawang teams natin kasi we have to take note na ganito yung sitwasyon ng mapa natin but it's just 11 minutes tapos hindi ganun kataas yung kill score. uy, May nakita ko seal. Okay, may plano ata sila dito. Si Ogwen. Tinakot lang. Ay. Sabi nila dito, okay, para hindi na magkaroon ng another space para dito sa side ng Team Falcons. 8.3K gold lead. Parang nag-aantay na lang ulit ng panibagong objective ang side ng Team Falcons. But for Onyx Philippines, meron silang pa-late game. Numero 40. Ayan na. May magiging numero dito yung mga members ng Aray! Philippines. Okay, Aray! naghahanap pa siya na magiging stock dito ng Skypiercer niya. Pero sabi niya, hindi. Torre lang muna maging puntilay natin dito. Makakatungtong. Ayun na! Pero ito na yung implosion na inaantay ng Onyx Philippines. Talo na ng dalawa. Pasok din si Kikong dito. Wasiwas lang. Pero hindi sapat yung damage. Ladies and gentlemen, Onyx Philippines nagpapakita ng gilas na. Oh. Push na nagligtas kay Kyle, kay Flap TZ, nagkaroon ng Nagka-shield. shield. Katiting na lang. Oo, Patay na sana. Bakit ng mga moments mo pa inhale? Exhale ka Exhale. talaga. Pero ito masisira na yung Torre. Hindi na kayang huminga ng Torre sa taas. Yung audience lang. Isang hinga na lang yun eh. Yung Onyx Philippines, bawal huminga yan. Kanya-kanyang dodge sila eh. Parang pag nakita nila yung Granger, pre, kanya-kanya tayong pagalingan dito ha. Ano yun yung umiilag yung pag binabatok ng bola? Umiiwas yung ulo. Oo, iwas mo yung ulo mo pre ha. Kanya-kanyang sila eh, kanya-kanyang disperse eh. Grabe yung training na pinapakita dito. Kahit breathing technique ay parang pag nanonood ka ng MPL, matututo ka na lang 2-2-1. May ganun. May mga ganun Ay, oo nga minsan. pala. Oo nga pala. Eh, kailangan bilangin ng Onyx Philippines yung mga hinga nila dito kasi 9,000 na ang kalawangan ng Team Falcons. Oo, for Team Falcons naman, kailangan din nila dito na bilisan naman kung paano natatapos yung ilaban kasi nagkakaroon ng item dito si Kelra. Mamaya ay kapag hindi napigilan, yun, iba na naman yung pwesto. Okay, may sisili. Ay! Na-face check ni Super Marco! Nakita. Oh, ngayon si Black TC humarap na nga rin. Si Ang Carlos, baba ng wala buhay buhayo! nila dito. Habulin ni Ogen. Oy, naiwasan! Naiwasan! Yung pagpasok dito ni Ogen. Napakaganda rin magpapalay mula sa Onyx Philippines. Kyle TC nakakuha na rin ang kill habang si Super Marco unkillable pa rin.
Ang sagot ng Team Falcons ngayon, hindi kami papayag na hindi umabot ng Game 3. So, namatay din si King Kong, namatay din si Brusco. Ito na ba ang perfect timing para sa side ng Onyx or na Team Falcons? Op, si Kirk kinahabol na tatlo! Okay, tatlo laban sa isa. Kirk, kailangan mo nang lumayo. Vengeance! Vengeance! Pero may mga recalls din na ginagawa si Kirk. Tumawid doon sa may pader. Pero si Buhay nandito. Sopya! Sakto yung Cyclone Eye! Hop, 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 hop! Sakto yung Cyclone Eye! Para mapatay itong si Kirk. Grabe si Bulletproof! Bulletproof Super Marco 704 for this game. Napakasakit na ng damage output dito ng Ayun Team na naman. Falcons. May feathered airstrike pa mula kay Pew. Uy, Kelra! Okay. Ang sakit doon ha. Imagine, si Pew pa yun. Binitawan niya yung feather dodge kay Brucio. Nangalahati ka agad yung buhay. Aray! Bagsak lang! Oh my gosh! Gusto ko lang sabihin guys na kahit kami napapatalon kasi parang lumulusot sa screen yung damage. Napapaiwas din ako dito eh. Nararamdaman ko rin kay Burrito, pag tuwing lumalabas yung mga bala, saka feathered airstrike, umiilag yung ulo eh. Kumakaliwa, kumakanan. So ngayon na napakasakit na at kitang-kita naman yung damage ni Super Marco. 73k damage dealt. Sino na ba dapat ang sumalo ng bala? Wala eh, kasi Iwas na lang talaga. Numero 70 para sa Sky Piercer, 60 stacks. Ito, atin na natin. Numero flicker, pasok para kay Ogwen. Oh my gosh, nasipa kagad. Habang si Kirk yung maatras. Pero ito yung pagbawi ng Onyx Philippines. Ang tanong, kaya ba nila? Lord! Si King Kong, doon sa may madalikuran, yung Lord ay humahampas pa rin. At dire-diretso lang ang Team Falcons dito. Kaya lang ang problema ay kailangan nila lumatan. Super Macro, pa rin. Kera. Pero ito yung pagbawi ng Falcons. At i-extend nila itong serye na ito. Bakit hindi natin simulan ang day 1 ng week 2 with a game number 3? Team Falcons, led by idol ng mga kids and Bulletproof Super Marco stretches this series into a game number 3. Hinga